um, um, hindi yan ang ating kaisipan. At sana makita ninyo yung difference na yan before na makilala niyo ang Panginoon bago niyo siya makilala. Kasi nung bago niyo siya makilala, di niyo pa sinusuko ang buhay niyo sa Kanya. You exist by yourself. You are the source of your own power. Di ba? So, walang recognition. Bagaman alam natin by mind, by heart, that there is God who is all-powerful, hindi naman natin alam kung ano ibig sabihin ng all-powerful na yun. Di ba? Hindi na alam yun. Alam nyo lang, basta makapangyarihan siya. Pero pag nag-iisip ka, alam mong hindi control ng Diyos yun. Hindi mo nilalagay sa isip mo na ako, nag-iisip ayon sa kaisipan ng Diyos, walang control ng Diyos dito, kung hindi sa akin. So yun, doon nagtatalo ang maraming mga pilosopo at mga teologo na ito na pinabanggit natin. So, 33:11. Sayin natin yan. Sayin ko muna yung mga paulang talata. Si rito ay pinapakita dito kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, ulit-ulit natin niyang isipin sa atin. Sapagkat ikaisipan tayo na yung Diyos ngayon makapangyarihan, pero hindi totoo. Hindi yan pumapasok sa ating kaisipan. Dapat lagi natin tinetas yan sa buhay natin. Na sino bang nasusunod sa buhay natin? Ang Diyos o ikaw? At kung hindi mo nasunod ang Diyos, alam mo na nagkasala ka. Na alam mo na ikaw ay sumuhay sa Kanya. Pero ang intention mo, ang tao, ang intention niya, sumunod. Diba? Pero di niya na kayang sumunod sa lahat ng mga bagay kasi makasalanan tayo. Kung tayo lang ay sana masusunod natin ang lahat, katulad ng kanina, paanuhan natin na tayo ay isa lang ang matuwid, ang Panginoon Kristo lang ang nakatupad sa kautusan. Kung ating yan ay pag-iisipan, gusto natin sumunod, pero hindi natin magawa. Iba yung wala sa kaisipan mo. Nangilang siya. Diba? Iba yung wala kang awareness. Sumunod ka, hindi. No? Ngayon, ikaw ay Kristiyano na, meron kang awareness. Gusto mong sumunod. Pero hindi mo magawa. Kasi nga, nasa flesh tayo. Gusto mong bumakit siya. Kaya dito, basahin natin, Psalms 10, Psalms 33, turn muna. Dinala ng Panginoon, verse 10, simulan natin. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nag-utos at tumayong matatag. Siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nag-utos at siya'y matatag. Dinadala ng Panginoon sa walang ang payo ng mga bansa. Pinapahiya niya ang mga bansa, Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ito na, ang payo, verse 11, nandiyan kayo, Psalms 33, Ang payo, ang gusto ng Panginoon, ang counsel niya, ay nanganayong matibay, tumayong matibay, magpakailanman, nananaig na matibay, nagaganap, ang pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Ganyan ang Diyos na nagplano ng lahat ng mga bagay, tinakda ang lahat ng mga bagay, at ang mga bagay na yan ay magaganap. Hindi yan matitibag. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na kapag nagpaplano, natutupad. Yan ang konteksto. Ang bayan ang kanyang pinili sa ganang kanyang salimanan. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Yan ang kanyang trono. Yan ang kanyang luklukan. Kanyang minamasdan ang lahat. Tandaan natin dito sa 13, ang lahat ng anak ng mga tao. Pinagmamasdan niya tayo.
Kasi habang nasa langit na naghahari, inamasdan niya ang kanyang mga tao. Mula sa dako ng kanyang tahanan, ay tumitingin siya sa lahat ng mga nananahan sa lupa. Wala nang tataka sa kanyang kalaman, sa kanyang panin. Tinitingnan tayo ng Diyos. Walang lihim sa Kanya. Mula sa dako ng kanyang tahanan, tumitingin siya sa lahat ng mga nananahan sa lupa. At verse 15, siya ang nag-uuhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. So yun na, dito na ay kanyang ipinahayag na maging ang puso ng tao ay kanyang kinikilos. Kanyang kinocontrol. Sa kanya nagmumula ang desire ng tao. Kasi, the question is, okay, ang mga taong nasa paligid ko, kontrolan Diyos yan. Mga pangyayari yan, lahat ng mga bagay. Pero, ang isa na lang hindi nakokontrol, ang isip ng Diyos. Diba? Dumating kayo sa kaisipan na gano'n, ang isip ko. Kailan nyo iniisip na pag nag-isip kayo, control kayo ng Diyos? Ganyan ba kaisipan ng tao? Ganyan ba nabubuhay tayo everyday? Na when we think on our own. Yun. Hindi ganon ang ating pag-iisip. Hindi ganon ang pag-iisip ng mga pangkaraniwang tao. Hindi ganon ang mga pag-iisip ng mga taong walang Diyos. Walang kinikilala ng Diyos. At kung may kinikilala naman silang Diyos, hindi naman iyon makapangyarihan sa lahat. So, nagtanong pa kayo ng pagtatanong o pagbubulay-bulay sa sarili mo na, Lord, kapag ako nag-iisip ba, kinokontrol mo pa rin ba ako? Anong sagot niyo? Nagkaroon pa kayo ng gano'ng pagbubulay? Or you're not aware of that? It's nothing serious with you, yung bagay na to. Mahalaga to, mga kapatid. Kasi sa panalangin, di ba yung desire mo na maging isang abogado, desire mo maging isang negosyante, desire mo maging isang guro, saan ang galing siya? Saan ang galing? Sa Diyos. Yun ang sagot dito. Kasi, even the heart is controlled by God. The heart is passioned by God. So, when you desire, of course, you recognize what your desire is. Kaya nga, kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka na nag-desire na against the will of God. Of course, when you desire, before you became Christian, yung desires ninyo, talagang masama. No, you're not aware doon sa mga masasamang mga bagay. Magkasala ka, maging magagalitin ka, maging impatient ka, maging ingitera ka, maging usisera ka, chismosa ka, nagger ka, whatever. It's nothing with you. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pero, nung nakakilala ka na sa Diyos, may awareness ka na ito'y masama. Kaya ikaw, ang puso mo, dahil alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka na nag-ahangad ng masama. Diba? Although, meron pa rin ganyan, kaya lang, nag-i-struggle ka na. Diba? Naiingit ka sa kapwa mo. At ako naiingit. Meron siya, wala ako. Blessed siya, hindi ako blessed. Mapalad siya sa mga bagay na material, wala ako. Pero Kristiyano ka. So, parang naiingit ka. Parang gusto mo magkaroon din ng gano'n. Parang gusto mo, minsan, di ba? Parang nangyayari pa na, sige, masama nangyari sa kanya. Okay lang. Di ba? Masama naman ugali niya eh. So, mga gano'n. So, dati, paliwala sa yan. Pero ngayon, na Kristiyano ka na, nagiging sensitive ka na ikaw, ang hinihingi mo sa mga bagay na nakikita mo, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala yan. Mas malalim sana
ito mas malalim na pananaw sa kalagayan nating tao, o sa ating mga pagkilos, pagdidesisyon, malalim na pananaw. Kaya, ang isang tao ay kumilos, pero ka na-accomplish for that day, because ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng desire, ng passion, to do that thing for that day. Or even for your plans sa buhay. So yun yun. Yun ang ating gusto nating mapakita rito na sinagot ng verse na ito, yung pinakamalalim na tanong na ang Diyos ba ay control niya ang lahat ng mga bagay? Control niya ba ang iyong isip? Tandaan natin sa Biblia, ang pinaka-center of all issues of life is the heart. Diba? Before we know, kasi sa siyensya, hindi yan. Mind ang pinaka-center, even magkaiwalay pa nga yan, tsaka ng heart, sa science, no? Sa psychology. Pero sa Bible, ang pinaka-sentro, lahat nagsisimula sa puso. Lahat. Kaya masama, kaya mabuti sa puso nagsisimula yan. Kaya, ang Diyos tinumbok niya, siya rin ang nagko-control sa puso niya. In Him we live and have our being. I forgot the exact verse. Sabihin, tayo, kumikilos tayo sa Kanya. Yung ating katauhan, siya ang nagpapakilos. Sa Philippians 2:13, it is God who wills in you to do and to will. Siya, kumikilos sa atin, sa ating pag-iisip. It is God who works in you, 13, ng Philippians, both to do and to will. So, ang tanong, sino kumukontrol ng isip mo? Heart muna, bago sa isip yan. Sino kumukontrol ng puso mo? Ang Diyos ba? O ikaw? Dalawa lang yan eh. Ikaw o ang Diyos? Yan. Diyan nagkaroon ng pagkatalo. Na yung iba, kaisipan nila, okay, pagkilos ko, kontrolan ng Diyos yan. Pero sa aking kaisipan, sarili ko yun. Walang may control nun. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Naniniwala ba kayo na pag nag-isip kayo, yun ay control nyo? Ha? Di kayo, nalilito na kayo. Control ng Diyos. Paano mo sabihin mo? Paano sabihin mo na ito ang gusto kong isipin? Control pa rin ba ng Diyos yun? Tingnan nyo. Medyo pasensya na kayo kasi may philosophy background ako kaya itatanong ako. Medyo parang philosophical. No? Kaya tanongin nyo sa sarili nyo yan. No? Noong umayaw, ang gusto ng Diyos ay ikaw ay magsimba. Pero kaya mong sa isip mo, kaya mong suwayin nun, di ba? Tama ba? Kaya yung suwayin. So ngayon, ibig sabihin, nasuway mo yung Diyos, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Ano yun? Inalaw din ni Lord yun. Ha? Inalaw din ni Lord na. Inalaw din ni Lord John. Diba? Hindi ka mahal. Diba yan? Dapat pagbulay-bulayan natin everyday na gumawa ko ng masama ay paano yun? Ginusto rin ng Diyos yun, gumawa ko ng masama. Nagkaroon ako ng desire na maging masama. Oo. So paano? Mga tanong yan na kumbaga, nakalilito ang sagot. So paano to? Nang umayaw ako na magsimba, walang nagawa ang Diyos. Nung linggo na yun. Hindi ka mahal ni Lord. October 19, 2025. Pinahiyaan ka niya na. Ano yan? Hindi ka, Walang nagawa ang Diyos. kasi hindi ka mahal. Hinayaan ka na niya. So, hinayaan ka niya, hindi ka sumunod sa Kanya. Bahala ka dyan. So yun, pero ang totoo, ha? Attorney, nandun na magbibihis na ako, walang mag-alaga ng Ah, siya pala. So ngayon, nanaig ka. Lahat Di ba may yung dahilan. mga tanong dyan, nanaig ka over God's will. Sino ngayon ang makapangyarihan?
Sino nang kilos ng heart mo? Sino nag-passion? Kasi, who passion the heart The passion of man? Kasi dito sabi sa verse 15, sa English sa verse 15, He passions the hearts, all of them, alike, pare-parehas. He considers all their works. So, sa Diyos ang kumikilos ng kanyang puso sa lahat ng mga tao. Paano yun? Nung ako nga ay ayaw kong magsimba, ay nanaipak ang sarili ko. At tinanay ang gusto nga ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos ay magsimba. Yes, yun ang kailangan Tama. niya yun. Nagawa mo hindi sumimba. Sumamba. Paano nyo titignan yun? Di ba? Paano nyo titignan? Yan ang sinasabi ko sa katotohanan ng buhay. Kailangan binubulay-bulay ko ito. Sabihin, sa kasamaan, sa pag-peace, sa trials. Di ba? Kaya naman, Bibigyan din ng pagsisisi. of course, Hindi ka patapos. kaya naman nag-suffer ka because may ginawa kang mali. Di ba? So, wala bang kanilalaman ng Diyos doon? Meron. Meron. Yes, lahat nga eh. Di ba? Yan yung mga malalalim na tanong sa religion. Masamang Na- mo sa mga. Na even yung aking heart na masama ang ginusto, ay, tandaan yung kwento ni Paraon, di ba? Sino nagpatigas ng puso ni Paraon? Ang Diyos. Ang Diyos. Amen. Pero kung ang Diyos sana, sabi niya, sumunod agad si Moses, wala sana yung 10 plagues. Plagues na Egypt. Pero, alam ng Diyos, di ba? Kasi kiniin siya nagsabi. Pinatigas niya ang puso ni Paraon. Nung araw na yun, pinatigas ang puso ni Sister. Pinatigas ang puso. Hindi, example lang yan. Para nag-ano lang. Kahit naman tayo dumadaan. Nung araw nagkasala ka, pinatigas ng Diyos ang puso. Pero, nagsisi ka ba? Yes. Bibigyan ka ng Nagsisi pagsisisi. ka. Because meron tayong verse, no? Bibigyan. If you believe 1 John 1:9, ano? If you confess your sin, no? God is faithful and just to forgive us. So yun yung buhay natin di ba? So alam natin because what's the difference? What's the difference? Kung di siya Kristiyano, baliwala kay Sister Net yung pagpalya. Yes. Pagpalya. But because siya ay Kristiyano, Bibigyan siya ng nakonsensya siya, nabigatan siya sa araw na yun. At parang nagsisi siya, total, dadalhin niya sa pagsisisi na mali yata yung ginawa. So yun, that's the difference. Pero balikan natin yung ating sinabi na ang Diyos ang nagko-control. Kaya kahit na yung isip, yung puso, control pa rin ng Diyos yun. Kaya huwag kang magmamalaki. No? Huwag kang magkakaroon ng kaisipan na ito ay galing sa akin. Ito ay credit po sa akin sa sarili. Kapag mabuti yan, paano yun? Pag masama, pwede mo i-credit sa iyo o sa Diyos. Kasi sabi, ito ang question dyan Lord, ikaw naman ang naglagay sa puso ko na hindi umatin ng Sunday. Kaya wala akong kasalanan. Tama ba yun? Mali yun. Ito ang hamon ko kasi sa ganyan May mga argumento na ganyan laban sa mga Catholics. Sabi yan. Kung gano'n, sisihin. Wala kang accountability. Sisihin mo ang Diyos. Kasi, Lord, ikaw naman pala naglagay niya sa isip ko sa puso ko. Kasalanan mo yan. Paano mo sasagutin yun? Paano mo sasagutin? Passer. Ikaw naman Tama ka. Kasi nga, ang Diyos din ang lahat ng gumawa ng lahat ng mga bagay, pati kasalanan, dinikri niya. Sabi mo, ikaw lang ang Lord naglagay niya. Kasalanan niya sa aking puso Kaya, ikaw din ang dapat sisihin. Anong sagot niya? Anong sagot niya? Mali yun, di ba? Kasi ito naman ang argumento. Ito ang argumento. Sa pagka merong ganyan, kasi
Yan ang tinutuloy sa atin. Dudugtong ko na rin, medyo para madali-dali pa. Yan ang ating mga accusers. We are, as the Calvinists, we are the Reformed Baptists. Ano kayo? Ginawa niyo makasalanan ng Diyos. Yung kasalanan, galing sa Diyos. Ganyan ang Diyos nyo. That's heresy. So, ganyan ang ina-accuse sa atin. Paano nyo sasagutin yun? Diba? Paano mo sasagutin yun? Itong simpleng ano lang, mga kapatid. Yung tunay na Kristiyano, hindi niya ma-attribute ang kasalanan sa Diyos. Hindi niya kaya. Hamunin mo siya. Sige nga, kung tunay kang Kristiyano, sisihin mo nga ang Diyos. Sisihin mo ang Diyos. Hindi mo magagawa. Sisihin ang Diyos. Dahil nilikha niya tayo na may fear of God, may takot sa Kanya, na kung may kasalanan tayo, what we do is to admit it. Doon tayo nilikha. Matalino ang Diyos. Hindi siya lumikha ng isang nilalang na sisisihin siya balang araw. Hindi natin magagawa yun. Pagdating natin, pagharap natin sa Kanya, it's either you're heaven or you're in hell. No explanation. God will not explain. You have Christ, you have no Christ, you're in hell. So, ganun po. Yun po ang sagot doon. So, sige, at bigyan lang natin ang emphasis na ang Diyos ay talagang makapangyarihan sa mundo. Kaya, yung ating paggalang sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, dapat ibigay natin. Kaya alam natin, even our minds are controlled by God. Even our hearts are controlled by God. God made your heart. God sees your heart. God cares for your heart. So, whatever it is, tandaan natin kung ano nasa po. Out of abundance of the heart, the mouth speaks. So, nandyan yan. Kung mabuti ang nasa puso mo, mabuti rin ang lalabas. Yun ang kaigahan ng Diyos. No? Kaya hindi matatago. Diyan yan. Hindi niya sinabi na out of abundance of your mind, the mind speaks. Kaya tayo naniniwala tayo, tandaan niyo mga kapatid, na ang sentro na ng buhay ay ang puso. Isa patay na yung utak, pero yung puso sa ospital ay buhay pa. Ano sabihin ng doktor? Buhay pa yan eh. Diba? Pero pag patay na yung puso, lahat yan, wala na susunod na lahat. Yun ang katotohanan na ang sentro ng buhay ay ang puso. So yun, siyang nagpoporma ng buhay. Ang ibig sabihin din yan, siya ang nagbuhulma ng buhay ng tao. Kung bakit tayo narin, kung bakit ka ganyan, bata, itsura mo, ganyan, pero huwag kang masama, ang loob mo, kung masama yung itsura mo, tayo reporto siya. Hindi yan sayang. Papagising na, kasi nato na rin. So may purpose. Hugis ng ilong mo, hugis ng baba mo, hugis ng bibig mo, lahat yan. Hinulma ng Diyos. So siya nagpo-forma. Ang tanong lang, hanggang ba sa new heaven and new earth, ganito pa rin kumahan natin? Hindi natin alam. Pero si Abu na tayo, huwag naman sana. Panalayan, Lord, huwag na may balik yung natin. Sa new heaven and new earth. So, gano'n. Sana, yun lang. Hindi naman malinaw sa sagot doon. Pero, nakakatuwa lang isipin. Sana naman ay huwag gano'n. Buti sana kung tayo si Piolo Pascual, o si, tawag dito, mga Miss Universe natin. Kung gano'n sana, di huwag nang palitan. Ano pa? Sa new heaven and new earth. Yun lang. So, ang Diyos ang humuhulma ng buhay na nagmumula sa puso. Siya lahat. Kaya natin ganun ang kapangyarihan. Kasi, sana nga, everyday, ganyan ang pag-isip natin na, Lord, sino bang nasusunod everyday?
ikaw o ako. Yan ang exercise palagi na dapat gawin niyo. When you wake up in the morning, laging tanongin, kalooban nyo. Kaya nga yung ating the Lord's Prayer, your will be done on earth as it is in heaven. Diba? Thy will be done. Laging thy will be done. Pasabog tayo. Can you change what will happen in a day? Kaya niyo bang sa buong araw na to ay palitan kung ano ang ipinakda ng Diyos? Diba? Pasensya na kayo, maraming kalalagin na mga kaisipan na pwede natin isipin. Mababago niyo ba? No. Ang ipinakda ng araw na to, parang yung sa yung kina Ding Dong na pelikula, alam niyo mamatay siya. Rewind. Ha? Rewind. The Rewind. Hindi ko Diba? napanood. Mapipigilan niyo ba yung pagkakataon na yun sa mangyayari sa isang araw? Hindi eh. What you will say? What you will say? No. Lord, your will be done. Pero ang mga Kristiyano sa Biblia, iniingatan ng Diyos. Diba? Tulad yan sa Psalms 91, pinasa natin, meron tayong guardian angel na nagpoprotekta sa atin. Pinasa natin nung nakaraan niya. Verse 15. So, yun ang confidence natin. No, kahit na nagpasakot tayo sa Diyos, alam natin na tayo ay nasa mabuting kalagayan. Kaya magtiwala tayo na tayong mga Kristiyano, inihulma tayo sa ikabubuti sa maayos na kalagayan. Whatever it is, that's our faith. No? Kaya dyan tayo nakasanta. Dyan tayo nananalig. Pero pag di ka Kristiyano, just no guarantee. Wala. Dalawa lang yan. Either puot ng Diyos or mercy na. No? Dalawa lang ang turing ng Diyos sa nilikha. Mercy and wrath. Mercy and wrath. Kung Kristiyano tayo, nasa awa tayo ng Diyos. So tayo mananalig. Maraming Diyos, salamat Panginoon sa daigdig na aming kabubulit-ulit na iyong salita. Salamat sa mga nalulungan aming napag-aralan. Tunay nga po, Lord, na you control everything. Even our hearts, even our minds. You shape our heart. You shape our mind. You shape our life. Kaya, what can we do? But to submit to your power, to recognize you as our Lord and Savior. That we cannot escape those what you will upon those things that you will decree upon our lives. We cannot escape that, but we know that it's for our good. Ito yung sa aming kabubuti. Jeremiah 11 na yung sinabi sa amin na kami ay yung itinalaga sa ika-aayos. Hindi kami ay hindi mapahama. Kaya doon kami umaasa sa mga salita niya. We are confident that whatever you will upon us, it is for our own good. That's why we trust you. We believe in you. So, ang iyong kapangyarihan ay ganoon kalawak. Ganoon ka-epektibo sa amin. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige. Ay, okay. Survive. Nakasurvive tayo ha. Sa mga natutulog na nakikipaglaban. Sama yan. Struggle.